and sisters dito sa bulwagan ng Trinity Neighborhood Church. Good morning. Maaari bang lingunin mo ang iyong seatmate or sa harap o sa likod? Sabihin mo, God bless you this morning. So God bless you, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag natin kalimutan yan. God bless you. So, good morning to everyone and also to our Facebook live streaming participants. Magandang umaga. Kinalulugod namin na makita kayo muli at malaman na kayo ay parte ng aming aktibidades ngayong umaga. Mga kaibigan, sa mga nakatanggap nitong balota, huwag nating kalimutan. Sabi nga sa akin kanina, vote wisely nga daw. Alright. So, well, mamaya malalaman natin, but let's see what the congregation has decided for Sister Abigail Ilagan Bagunas. At bago tayo magsimula, huwag nating kalimutan ang ating mga birthday celebrators. Unang-una, si Sister Krisa, andun siya sa likod. Advance happy birthday, and also to, ngayon ba? Bukas pa, Pastor. Yeah. Bukas pa. Okay, and then wedding anniversary din nila. Si Brother Francis at si Sister. Alright, so advance. And of course, the lovely wife of our pastor, si Ate Mila, she's celebrating her 10th birthday on the 7th. Magkasabay sila ng ating buting at masipag na diakono, si Deacon Danny. So, happy advance birthday to you, sister. Asan na ba si sister? Ayun, at si Deacon. Na ang ating preacher this morning. At also, Jody, are you here? Is Jody here? Okay, not yet here. So, advance happy birthday to you as well. All right, ito ang ating mga birthday celebrators and wedding celebrants this week. So tayo ay magsimula, mga kapatid. As always, tanungin ko kayo, are you excited to give worship to God this morning? Parang matamlay ata yung sagot na yes. Are you excited to give worship to God this morning? Yes. So right now, please think of your own reason why you want to worship this God this morning. Hindi ito isang graded recitation. Just think about it. Reflect on your seat why you want to worship God this morning. Because you just said a while ago, yes, emphatic yes. Again, why do you want to worship God this morning? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na recently, kami ay, and I don't want this to be an issue about me, this is about God. But let me begin with this one. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na kami ay nalubog muli. So exactly last year, July 2024, nilubog kami. Maraming appliances, even the car na sira. And exactly 1 year later, nalubog kami. Same death inside the house. Pero I'm still desirous of worshiping God, even in the presence of that problem. Why? Let me share with you something very personal to me. Nung kami ay, when I was seeing the water rising, I was actually asking God, why? Again, why, God? Natakot ako, and I started questioning. Kasi, bakit ganon? Like, a year after, the same thing, the very same thing. So I was seeing the water rising, and I was asking, why, God? Siguro sa mga nalubog, you were asking the same thing. And if you are going through some predicaments and some difficulties in life, you are asking, why? And yet you said a while ago that you want to worship this God. Let me share with you something like my personal
reason for worshiping God, it's because of His character. And particularly, the character of consistency. Di naman siguro lingid sa kaalaman ng iba na I am reading the book of Genesis, and I was able to share this few weeks ago sa ating GC. Yung binasa ko yung istorya ni Jacob. So ulitin ko lang, basahin natin. So I'm encouraging everybody to please open their Bibles to Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 verse 13. Ito yung pagkakataon na si Jacob ay nanaginip. So let us read Genesis 28, chapter 28 verses 13 onwards. So please open your Bibles to Genesis 28, 13, verse 13. And I will read in English. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Napakabigat mga kapatid nung sinabi ng Panginoong Diyos kay Jacob. Despite the fact na si Jacob ay isang trickster. There is nothing commendable, nothing exemplary in the character of Jacob. And yet, pakinggan niyo ang sabi ng Panginoon Diyos, I will be with you, I will not leave you until I have done what I have promised you. What does it tell us, mga kapatid, mga kaibigan? The character of God. So, nung kami ay nilulubog, nagkaroon ako ng bouts of doubts. I started asking why. And yet, this comforted me, this particular verse. Because this is actually not just about me. This is never about me. This is about the character of God. That He will keep His promise up until the end. One very important mark of His promise is the rainbow. Diba? The rainbow means that the world will not be destroyed by water. And up until now, that has never happened. And one more thing, alam nyo ba yung pinaka-importanting marka ng pangako ng Panginoon Diyos? Lalo na sa mga visitors namin dito. You know what that is? The most important mark of God's promise right now that you can actually depend on? The cross of Christ. The cross of Christ, mga kapatid. Yung preaching ni Pastor 2 weeks ago, talagang hindi ko makalimutan yun, na God sent His only begotten Son, all right? That there is no other way by which we can receive redemption, salvation, except through sending His own begotten Son. And that, my friends, that is actually a mark that we can always depend on, an evidence that we can always depend on. Mamaya, yung preaching ni Deacon Danny sa atin, it's a constant invitation. Ano yung constant invitation? You will know later. So mga kapatid, why are we worshiping God? Personally, it's His character of consistency. I can depend on that. And I do hope that you can depend on that. And one mark is the cross of Christ. Tayo ay manalangin. Panginoon, kinikilala namin na kami ay mga creatures na fickle, capricious, ever-changing. There is no consistency in us. Sometimes we are so motivated to worship you, and sometimes we are not motivated to worship you. I don't know the attitudes of my brethren here, of our friends here.
It could be that they're just moved to come here because they're invited, or it could be that they genuinely want to worship you. But the point is, we keep changing. But there's one thing that is a source of comfort, a source of happiness, a source of adoration. Your character of consistency, Panginoon. That whenever we read the Bible, whenever we read your word, we always see this character of consistency. And this is something that comforts us amidst the trials and the tribulations of this life, that we can always depend on you. And one good mark is the cross of Christ. May this remind us, may this be an inveterate reminder to all of us that you are consistent all throughout. Therefore, that we would want to worship you this morning. That this truth, this comfort will embrace us all throughout the day. That we will be in the proper attitude of worshiping you, singing praises to you, fellowshipping with our brothers because of this reminder of your character of consistency. Panginoon, maraming salamat. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. We admit that we are sinners. We are sinners. But again, we can always go back to the cross of Christ. We can always go back to the promise that whoever professes faith in you and whoever professes that you rose from the dead will be saved. Panginoon, it's such a good reminder. And may this promise be understood but by our visitors, by our friends who have not professed faith in you. May the preaching of the word touch them, move them through the Holy Spirit. And eventually they profess faith in you. They will see your character of consistency. They will see the power of salvation. Panginoon, may we have the proper attitude this morning at lahat ng aming ginagawa sa maghapon na ito at sa mga susunod na araw, be all for your glory. In Jesus' name, Amen. So tayo ay magsitayo habang kinakanta natin ang ating unang awitin. There is actually a line here in this song, Praise My Soul, the King of Heaven, that has personally moved me. Praise Him, still the same forever. It's actually in stanza 2. So later we will see that line. Praise Him, still the same forever. And again, my friends, let us sing with boisterous voice because we want to worship this God. So let us sing, Praise My Soul, the King of Heaven. Let's sing. Praise my soul, the King of heaven. To His feet thy tribute bring. Ransom, healed, restored, forgiven. Who like me His praise should sing. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Praise the everlasting King. Praise Him
Tayo magsiupo, mga kapatid, mga kaibigan. Praise my soul, the King of Heaven. Is that what you're feeling this morning? That you really want to praise God? Napakaganda yung line sa first stanza. Ransomed, healed, restored, forgiven. Sa mga kapatiran ko dito, dapat ito ang ating attitude. Why we want to praise Him? Not just because we are receiving a lot of blessings materially, not just because we are alive, but because of this. We have been ransomed, we have been healed, we have been restored, and we have been forgiven. That the same kind of promise given to that robber, that today you will be with me in paradise, the same kind of promise that we can expect to get really soon. How amazing, mga kapatid! How amazing that kind of promise, we are also recipients of that kind of promise. Oh, praise God this morning. Amidst all the tribulations in life, praise Him, praise Him. So tayo ay muling umawit, safe in the arms of Jesus. Another reason why we must worship God, because we are safe in His arms. So let us sing our second hymn this morning. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershaded, sweetly shall rest. Heart is the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe there by His love o'ershaded, my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears. Only a few more trials, safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rock of ages, ever. Here let me wait with patience, wait till the night is o'er. Wait till I see the morning, the golden shore, safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Isn't it a good wait? Isn't it a good reason, an exemplary reason to worship God the Father this morning? Because you have been given the promise that you are safe in the arms of Jesus. To those of you who have professed faith in Jesus Christ, rest assured that you are safe in the arms
of Jesus. How beautiful this is. At sa mga bisita namin na hindi pa nag-profess ng faith sa Panginoon Diyos, later, pakinggan ninyo yung preaching ng ating diakono. He will be preaching about a certain kind of invitation. So eventually, you will also become safe in the arms of Jesus. Yung invitasyon na yon, pakinggan ninyo yun. Alright. So, sa pagkakataon na ito, tayo ay magkakaroon ng ating tithes and offerings. I'm inviting the ushers to distribute the baskets. Sa mga kaibigan namin na sumusubaybay via live streaming, ang aming bank account ay nakadisplay ngayon sa inyong mga devices. Again, if the Holy Spirit is moving you to contribute, please do so using this bank account for sa gawain sa simbahan na ito. So the giving of tithes and offerings is also one of the ways by which we display worship in God. Why? Because we are giving back what we have gotten from Him. So all of these things are actually from Him. So tayo ay manalangin, mga kabatid, mga kaibigan. Once again, thank you very much, O God, that we have been reminded that you are consistent, that you are faithful. Panginoon, such a good reason to worship you this morning. The reminder that you are faithful. And one way of displaying this gratitude, Panginoon, is to give back to you through our tithes and offerings. Because we recognize that all of these things, material blessings, physical strength, mental well-being, and even work, and even skills and abilities, all of these things are gifts from you. We thank you from the bottom of our hearts through these tithes and offerings. And may you use these tithes and offerings for the betterment and for the dissemination of the gospel in this place. May you be blessed through our work. May you be blessed through our offerings and tithes. In Jesus' name, amen. Tawagin ko si Kuya Robert this morning. Siya ang magbabasa ng ating scripture reading. Muli po isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Inaanyahan ko po na ang lahat ay magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng ating scripture reading. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa sulat ni Mateo sa 2 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan sisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem, sa Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel.
Pagkatapos lihim na ipinaliwanag ni Herodes ang Pagkatapos lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inialam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kaya't pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya'y aking sambahin." Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila. At naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay hinihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyang at mira. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, na nagiba na sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabing, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa inyo, sapagkat hanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin." Kaya siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto ay tinawag kong ang aking anak." Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon ng kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Verse 17, "Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila." Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang naghahangad sa buhay ng sanggol." Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit na mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes. Natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Last verse, siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng propeta na siya ay tatawagin Nazareno. Maaari na po tayong makaupo. Muli ang sulat ni Mateo ay naglalahad na si Jesus ang siyang katuparan ng ipinangakong tagapagligtas ng Diyos. Mula pa lamang sa aklat ng lupang tipan hanggang sa bagong tipan, sila ay hinihintay na may hinihintay na manunubos or Mesaya. Makikita rin natin na maingat sa paglalahad sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus.
last week nabasa po yung chapter 1 ng Mateo, ito po ay patungkol sa pagtalakay sa kanyang mga salinlahi. At sa ating pagkabasa naman ngayon sa chapter 2, ang kanyang naman pong pagsilang. Mapapansin po natin na sa ating binasa, yung mga wise man o yung mga pagdalaw ng pantas. Dahil dito ay naligalig si Haring Herodes at ang buong Jerusalem. Sa 4 na gospel, tanging sa Mateo lamang nabanggit ang pagdalaw ng mga pantas. Sino po ba ang mga pantas? At ano ang kanilang layunin at motibo sa pagpunta sa Jerusalem? Una, ang mga pantas ay hindi mga Hudyo. Sila ay mga intil, galing sa malayong silangan na naglakbay patungo sa Jerusalem upang makita ang Misaya. Ikalawa, ang mga pantas ay masasabi nating matatalino dahil sila ay dalubhasa at bihasa sa larangan ng reliyon, politiko at siyensya. Kaya nung kanilang makita ang bata, ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem, sila ay nagalak at nagpatirapa, sumamba at nagbigay ng handog ng ginto, insenso at mira. Ano po ang naisiparating nito sa atin? The truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Gaya ng mga pantas, nakita muna nila ang katotohanan bago sila sumampalataya at sumamba. Para sa atin naman, hindi naman po natin kailangan makita o makahanap pa ng pruweba. Sapat na po ang salita ng Diyos at kilalanin si Kristo bilang Hari at Panginoon at makita ang kanyang kabanalan at sakripisyo na kanyang ginawa upang tayo ay matubos at mapawalan sala sa ating mga kasalanan. Martin Luther said, "A man just live by faith alone." Naway sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, Jesucristo, ang siyang maging daan tungo sa ating kaligtasan. Yun lamang. Salamat, Brother Robert. At nais din po nating i-recognize ang ilang mga bisita natin this morning. Bagamat hindi po namin nakuha ang inyong pangalan, but we would like to recognize your presence this morning. Ang ating pong mga bisita last week sa ating Gospel Hour, nandito po ang mga magulang ni Sister Joy. Magandang umaga po sa inyo lahat at nagagalak po kami na pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya kasi ang aming pong paanyaya ay hindi lang yung Gospel Hour. Welcome po ang sino man dumalo sa pananambahan sa ating lingguhang pagtitipon. At ngayong pong umaga ay every 10 o'clock in the morning. At yung ating pong mga iba pang mga first-time visitors, you are very much welcome. Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay hindi po ito isang ritual lamang kung hindi ito'y isang paggalang at hindi lang po ito isang paggalang, ito po isang anyo ng pagsamba. Tandaan po natin na ang audience sa ating pagsamba ay ang Diyos. Kaya ang lahat ng ating ginagawang elemento rito, panalangin, pag-awit, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkakaloob, pakikinig natin ng kanyang mga salita, ito po ang lahat ay form of our worship. So tandaan po natin, hindi po tayo ang spectator. Ang Diyos ang nag-e-expect. Siya po ang spectator. At tayo po ang nagpe-perform sa ating pagsamba. Kaya mahalaga pong maunawaan natin ang mga bagay ng elemento ng pagsamba na kahit ang inyong pakikinig mamaya sa pangangaral ng salita ng Diyos, that itself is worship as well. At ang lahat po ng mga elemento, panalangin, awit, pagkakaloob, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, pagbasa ng salita ng Diyos, yan po ay paghahanda sa pinakasentro ng pagsamba, yung pinaka-central or apex of our worship, which is the preaching of God's Word. So tandaan po natin na two-way ang worship natin. Tayo po ay sumasamba ayon sa inuutos ng salita ng Diyos, at ang Diyos naman po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita.
Ngayon pong umaga, bagamat may mga bisita po tayo, may mga ilang kapatid din po tayo na wala sa ating kalagitnaan. Nagpaalam po ang pamilya Aguilar, sila po ngayon ay nasa Davao at sila isasamba sa kapatirang iglesia sa Davao. Ganoon din po, may mga ilang kapatid tayo na nasa banig ng karamdaman, si Sister Lalaine na natapos ang kanyang operasyon last Wednesday at nagpapahinga sa bahay. Ganon din po ating ilapit sa Panginoon ang pag-host natin this coming Tuesday. Meron pong 39 pastors sa ating Reformed Baptist Association na bibisita at magkakaroon po ng ministerial discussion dito at tayo po ang napili nilang host, kaya ang ating pong paghahanda. So tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa sikat ng araw. Salamat po sa halos isang linggong maayos na panahon. Salamat po sa patuloy na dahan-dahang panunumbalik ng aming mga kababayang nasalanta mula ng malaking kalamidad sa nakadaang mga linggo. Salamat po, O Diyos, sa natapos ding sona ng aming Pangulo. Dalangin po namin ang mga kanyang nabanggit ay naway tunay na maging makatotohanan at talagang tunay na mararamdaman ng sambayanan ang mga naiulat at naibahagi, O Diyos, sa pag-uulat ng aming Pangulo nung nakaraang Lunes. Dinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Ang pagsasama ng mga mag-asawa. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang nagtatag ng institusyon ng pagpapamilya. At nagpapasalamat kami na ang pamilya ay isang maliit na unit ng society, subalit napakalaking ambag sa lipunan. Salamat din at ang mga pamilya ay inahayaan mong dumalo at sumamba sama-sama. Isang magandang bagay, O Diyos, na aming pong pinanghahawakan na ang aming moralidad ay nakabatay sa inyong salita. Tunay nga, Panginoong Diyos, na dahan-dahang lumuluwag at dahan-dahang nire-relax ng pamilya ang moralidad ng aming pagpapamilya. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa pamunguna ng mga ama ng tahanan, sa mga ina at mga anak na pagpapasakop sa kanilang mga magulang. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang nasa banig ng karamdaman. Tinataas namin ang aming kapatid na si Sister Lalaine sa kanya pong patuloy na recovery. Nilalapit din namin ang mga kapatid namin na nasa ibang lugar, ingatan mo po sila at naway pagpalain ang gawain ng kanilang kamay, ang kanilang pagpunta sa mga lugar na ito para po sa kanilang mga activities. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming kapatid na Sister Abby na aming pong tatanggapin mamaya sa aming banal na hapunan. Tunay nga na ikaw ang kumikilos sa aming kalagitnaan, ikaw ang nagdadagdag ng mga kaluluwa sa aming kalagitnaan. Salamat din sa mga kaluluwa at mga bisita na dinala mo sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong salita ang magministeryo at magturo sa kanila sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin sa aming harapan. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang gawain sa darating na Martes, na ang mga pastor ay dadalaw sa gusaling ito upang sa aming mga ministerial discussion, ganun din, Panginoon, sa aming lingguhang pagtitipon sa online, ang pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na tunay na makinabang sa pakikilahok sa mga pag-aaral na ito. Tinatagubilin namin ang buong araw na ito, O Diyos, sapagkat ang aming pong pag-alaala sa araw ng Panginoon ay maghapon. Dalangin namin ang pag-alaala sa banal na hapunan, ang sama-samang pananalangin. Naway kalugdan mo, O Diyos, ang oras na aming ginugol para sa pagsambang ito. At naway makinabang ang aming kaluluwa sa pangangaral at pagtuturo ng iyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So before we listen to the preaching of the word, let's sing one more hymn, the title of which is Take My Life and Let It Be. Now to our friends, visitors, you might be wondering, take my life and let it be? Isn't this a fatalistic acceptance of come what may? Para bang i-accept mo na lang lahat na mangyayari sa'yo? My friends, visitors, it is not.
For the professing Christian to be able to say, take my life and let it be, it's actually founded on the recognition of God's character of consistency, His faithfulness. You can say, take my life and let it be, because you know that God is faithful. So let us sing, take my life and let it be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move by the impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee, sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mine that I withhold. Take my intellect, every chorus Thou shalt choose, every chorus Thou shalt choose. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasures. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. I'm encouraging everybody to please open your Bibles or your phone or your devices to Matthew chapter 22, and we will be reading verses 1 to 14. Babasahin ko in Filipino, Matthew chapter 22 verses 1 to 14. So please read on your own devices and Bible. Verse 1. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Verse 5. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isay sa kanyang sariling bukid, ang isay sa kanyang pangangalakal.
Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugod niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Verse 8, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Verse 10, lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ang mga panauhin ng kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siyang isa roong tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal, ngunit hindi nakapagsalita? Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Okay, magandang umaga sa lahat. Gayun din po sa aming mga taga-subaybay sa online streaming o sa live streaming natin. Maaaring iba sa inyo, no, naaalala pa yung movie na The Lord of the Rings, no, yung Fellowship of the Rings. At doon, may isang eksena na nag-uusap yung mga main characters, no? Si Gandalf, si Aragorn, si Gimli, at si Legolas. At ano pinag-uusapan nila? Mayroon bang daan na madali patungo sa Mordor? At ang sagot ni Gandalf, walang daan na madali patungo sa Mordor. Either, sabi niya, may 2 daan na pwede natin tahakin. At ang sabi niya dito, una, pwede tayong dumaan sa Black Gate na tinatawag, yung Moranon. Or, dadaan tayo sa Sirit Ungol, na mas kilala sa tawag na isang gate na masyadong delikado. So dito pinapakita, mayroong demand, may hinihingi, may kailangan silang gawin para makapunta sa Mordor para sirain yung ring. At dito sa binasa nga ni Prof. Joel, makita natin mayroong mga demands, may mga kailangan ang isang tao na gawin para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang anong mensahe nito? Unang mensahe nito, you cannot enter God's kingdom if you love this world more than Christ. At malinaw po yan sa verse 1 to 7. No, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung mas mahal mo ang mundong ito kaysa kay Kristo. You cannot enter God's kingdom by your own merits. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa sarili mong kakayanan. Ikatlo, you cannot enter God's kingdom not wearing the wedding dress. Sa verse 11, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi nakasuot damit pangkasalan. Ika-4, you cannot enter God's kingdom without passing through the watchful eye of God. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi dadaan sa mapagmatsyag o mapagmasid na mata ng Diyos. At ikalamang mensahe nito, you will be put to shame and will be punished if you are found not wearing the wedding dress. Ikaw ay mapapahiya at ikaw ay paparusahan kung ikaw ay matagpuan na hindi nakasuot damit pangkasal. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na sa araw na ito, ang iyo pong banal na Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan at siya nga po, O Diyos, ay magturo sa amin na magkaroon po ng sapat na puso na handa at
tenga na handang makinig sa iyo, sa exposition po na yung salita. Nawa nga po, Ama, sa umagang to, ang aming pong pagpahayag na yung salita ay maggamitin mo para sa kalakasang espiritual ng mga mananampalataya at gayon din po, maging daan din tungo sa kaligtasan ng mga hindi pa nagsisipagsuko ng kanilang kasalanan sa iyo. Muli, Ama, dalangin po ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Maaring iba sa atin, no? Nakadalo o karamihan sa atin, o halos lahat tayo ay naimbitahan na sa kasalan. Well, ito pong natin, no? Ang context natin, may kasalan. Pero siyempre, yung nag-invite, meron siyang demand, meron siyang prerequisite, meron siyang kahilingan. Ano yun? Dapat, yung mga dadalo, dapat nakasuot ng pink or blue, o nakasuot kayo ng yellow, pero yung mga babae lang, mga lalaki hindi pwede magsuot noon, o kaya nakabarong, nakasuot. No, nung ikasal si Ian, di ba, meron siyang sinabi na walang magsusuot ng suit, lahat tayo nakabarong. So lahat ng mga lalaki, no, nakabarong. So yun ang demand niya, yun ang prerequisite sa kanyang kasal. At dito, pinakita sa atin dito na isang hari, ang anak niya ay ikakasal. No, at sa context po ng mga Israelita, ang pagmayayaman po ang nagpapakasal o ikakasal, ang notice po niya na ay higit pa sa 1 buwan. No, advance. At pag malapit na yung kasal, magpapadala uli ng invitation. At between dun sa malapit na yung kasal at bago palang ikasal, meron pa sa gitna reminder, oy, malapit na yung kasal ng anak ko. Kaya we are expecting your presence. No, ganun po ang kanilang tradisyon ng panahon na 'yon. So dito po pinapakita sa atin dito na tong mga taong in-invite ay nagkaroon ng mga excuses. 'Di ba? Sabi siguro tingnan po natin Luke chapter 14 verses 17 to 20. Luke chapter 14 verse 17 to 20. No, ito pong una nating mensahe, you cannot enter God's kingdom if you love this world more than Christ. Sabi dito sa verse 17, the first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Ito yung unang excuse nung inimbita. Another, sa verse 19, another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Verse 20, still another said, I just got married, so I cannot come. And balik po tayo sa Matthew 22 verse 6, the worst, anong ginawa ng mga in-invite? The rest seized his slaves and mistreated them and killed them. No, sinaktan na nila yung mga sugo ng hari at pinatay pa. So anong nangyari in connection sa kanilang mga ginawa? 'Di ba? Pinapatay sila, pinaparusahan sila ng hari, and this cost their lives. Namatay ang mga taong ito na nagmistreated at pumatay sa mga sinugo ng hari. So dito tingnan ho natin yung first excuse nung unang tao. Sabi niya, I have just bought a field and I must go and see it. Sino sa inyo dito, lalo na yung mga sanay bumili ng mga lupa, ang bibili ng lupa na hindi muna tinignan kung nasaan yung lupa o yung property. Di ba? Unang prerequisite niyan, pag may nag-alok sa'yo ng lupa, anong una mong tanong? Bukod sa price. Saan? No? Baka mamaya yung binebenta pala sa'yo yung na lupa ay nasa ilalim ng dagat. No? Kaya, di ba, dapat malaman mo muna kung nasaan. Or baka katulad tayo nung napapanood natin sa mga lumang movie ni FPJ, yung mga swindler ang papel nila, yung Malacanang naibenta nila. At hindi tinignan nung tao kung ano yung titulo na yun. At nagulat na lang siya, sabi niya, nung inaangkin niya yung Malacanang, syempre, hinuli siya ng mga presidential guard. Bakit mo nga naman aangkinin yung Malacanang? So dapat, di ba, tignan mo muna ang lupa na yon kung nasaan. So dito makita natin, hindi valid yung excuse niya. Talagang
sabi natin, invalid dahil bakit ka bibili ng lupa o bumili ng lupa at sa araw ng kasal nung anak ng hari, siya mo lang titignan. Di ba? Napaka-illogical. Walang sense. Then another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them. Bumili ako ng mga baka at kailangan ko silang tignan at subukin. Again, sino sa inyo dito ang bibili ng kalabaw o baka na hindi muna nakikita yung mga ito? Di ba? Alam mo ba kung kung bibili mo tong baka na hindi mo muna tinignan, baka binebenta pala sa iyo per kilo na, hindi buo, di ba? Baka binebenta nga ng baka, may binebenta akong baka, maganda, tapos binili mo naman, nung pala per kilo ang bentahan, hindi buong baka o yung buhay na baka. Then another excuse na ito, invalid din, hindi po katanggap-tanggap. At still another said, I just got married so I cannot come. Kakakasal ko lang, hindi ako makakarating. So ano kinalaman nung pagiging bagong kasal mo doon sa pagdalo sa kasal ng anak ng hari? Ibig bang sabihin to, pag dumalo siya doon sa kasal ng anak ng hari, pag alis nila sa kasalang yun, divorce na sila ng kanyang asawa? Di ba nakita niya, dapat ganyan ang ginawa natin nung kasal natin, nung ganda-ganda, dapat ganyan ang meron tayo. Hindi ho, di ba? So wala rin kinalaman, nonsense ang kanyang excuse. Ano kinalaman? Kung bagong kasal ka? Ang invitation, malamang, bago pa siya ikasal, o naikasal na siya, at tapos na yung honeymoon period nila. Pero ang sabi niya, hindi ako makakarating. So anong pinapakita sa atin ng picture nito? Dito pinapakita ho sa atin ito na ang mga taong ito ay mas mahal ang kanilang possession, mas mahal ang mundong ito kesa sa hari. Dito pinapakita dito na ang mga taong ito ay hindi handang mahalin o walang anumang pagmamahal sa kanilang hari. This only shows that they love this world more than the king. Diba? Sa Luke chapter 14 verse 26, maaari po natin tignan sandali. Luke chapter 14 verse 26, diba? Ano sabi dito na kung mas mahal mo o if you do not hate your brother or your sister, sabi niya dito, ano raw? Hindi ka karapat dapat sumunod sa kanya. At dito po sa verse na ito, ang ginamit po na hate. Kung hindi mo kamumuhian, if you do not hate, ang Greek word po na ginamit dito ay miseo. Dito po ay nagpapakita na isa po tong hyperbolic na pananalita, figure of speech na ginamit ng Panginoong Kristo na ang ibig sabihin po ay hate or detest. Yun ang literal na meaning niya, pero dahil nga dito, ito po ay ginamit niya in a figurative form, ang ibig lamang sabihin po nito na kung mas mahal mo ang kapatid mo, magulang mo, ay hindi ka karapat dapat sumunod sa kanya. If you love more your parents, if you love more the treasure of this world, you are not worthy to follow Jesus. Ito po ang pinapakita sa atin ng mensahe na ito. Kung mas mahal mo ang mga kayamanan ng mundong ito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat ang pagmamahal mo ay kay Kristo kesa sa mundong ito. At kung ang pagmamahal mong yan ay hindi lalagpas o hindi hindi mananatili sa mga kayang ibigay ng mundong ito, makakaasa ka na wala kang karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At ito po ang hamon sa atin, challenge. Sino ba ang mas mahal mo? Mas mahal mo ba ang mga kayamanan ng mundong ito o si Kristo? Ano ang mas pinibigyan mo ng halaga? Si Kristo o ang mga kayamanan ng mundong ito? At ito po ang tinuturo, papunta sa ating second message. You cannot enter God's kingdom by your own merits.
Palagay mo ba na ang mga kayamanan na minamahal mo sa mundong ito ay sapat para dalhin ka sa kaharian ng Diyos? Do you think na ang kakayanan mo, ang sarili mong katwiran o ang sarili mo na righteousness o kabutihan ay sapat para makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Si Paul, no, o sa Acts chapter 9 verses 1 to 9, no, habang siya ay nagtra-travel, 'di ba? Nagpakita sa kanya ang Panginoong Kristo. At anong natutunan ni Pablo na magpakita sa kanya ang Panginoong Kristo? The presence of Christ. Nakita niya na ang sarili ko palang katwiran, ang sarili ko palang kakayanan, ang sarili ko palang kalakasan, or my religion is not enough to save me from the wrath of God. Baliwala pala ang mga bagay nito, itong nakita ni Pablo. Hindi pala sapat ang mga bagay nito. Ang aking pagiging religious, ang aking pagiging self-righteous ay hindi pala sapat para ako makapasok sa kaharian ng Diyos. It is not enough to know Christ. At dito po natutunan ni Pablo na mga bagay nito ay dapat niyang talikuran at tanggapin ang biyaya na binibigay ng Panginoong Kristo upang siya'y magkaroon ng kakayanan na sumunod kay Kristo. At ito po pinapakita sa atin ng verses 8 to 10. Pinapakita sa atin dito na tayo, o yung invitation sa atin, pumasok tayo, let us all. No, we are all invited to enter the kingdom of God. Diba sa Luke, no, balikan natin, sinabi dito, the slaves, what? Gathered all good and bad, all undeserving people who have nothing to do. Saan? Sa kasalan na yun. Hindi naman sila invited wala silang pakialam sa kasalan na yun. Wala silang alam sa kasalan na yun. Hindi nga nila alam na may magaganap na kasalan o mabalitaan man nilang meron, hindi sila invited. Pero ano nangyari? Itong mga taong to, yung mga tao na undeserving, dahil hindi sila originally invited, bigla silang kinuha para dumalo sa wedding feast ng anak ng hari. Luke chapter 14:21. Ano sabi? They take in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Yun po yung mga uri ng tao na kinuha, na inimbita ng hari. Bakit nga? Kasi yung mga original na in-invite, hindi nagpunta, hindi pinaunlakan, hindi nirespeto, hindi nila ginalang ang paanyaya ng hari. No, kaya ang ginawa ng hari, hakutin nyo, tawagin nyo ang lahat ng mga tao sa lansangan. Those people are not capable of anything. They can't give an expensive gift. Hindi nila kayang bumili ng mga mamahaling damit para makapasok sa ganong kasalan. At sila ay incapable to travel. Bakit? Lame. Diba? Sabi, mga pilay, mga bulag. Paano magtra-travel ang mga taong ito patungo dun sa handaan? So dito pinapakita sa atin itong mga taong in-invite, good and bad, crippled, physically deformed, they are the outcasts in the society. Mga taong hindi pinapansin sa lipunan. Sila po ang mga pinapasok sa handaan. At dito po makikita ho natin na tayo, we are not physically but spiritually incapable of entering God's kingdom. Wala ho tayong kakayanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ho ay bulag sa katotohanan, spiritually. Hindi natin nakikita ang katotohanan, hindi natin nakikita dati na tayo pala ay dapat magsisi, dapat palang magpakumbaba at hingi ng kapatawaran ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Tayo po ay pilay, na pumasok sa kaharian ng Diyos at hindi natin kaya dahil spiritually we are lame.
tayo ay crippled. Wala kang kakayanan na ang kaluluwa mong yan o espiritu mong yan na pinahirapan o pinilay ng kasalanan ay magkaroon ng karapatan o ng kakayanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Only by the grace of God, tayo po ay may makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi dahil sa you deserve it, hindi dahil sa nagustuhan ng Diyos yung mga ginawa mo, or hindi dahil sa ikaw ay qualified, neither you are good nor rich and strong. No? Katulad ka rin ng ibang mga invited guests sa parable. You deserve nothing. We deserve nothing. Wala ang anuman sa atin ang makikita ang Diyos na maaari nating ipagmalaki at sabihin sa ating Diyos. Pwede akong pumasok sa kaharian mo dahil ako'y mabait, dahil ako'y relihiyoso, dahil politiko ang mga kaibigan ko. Hindi po. Hindi, mga bagay na ito ay baliwala sa Diyos. You are only invited. Sa mga kaibigan po natin dito na wala pa kay Kristo, if you heard Christ's invitation to come to Him, do not harden your heart. Come to Christ, repent and believe. Pag narinig mo invitation na lumapit kay Kristo, ibig sabihin ito, magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin. At paniwalaan mo na si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. That's the only time na magkakaroon ka ng karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin, in-invite lang tayo. We don't deserve to enter to the kingdom of God. You cannot enter, third message po natin, you cannot enter God's kingdom not wearing the wedding dress. So kung hindi ko pala deserve na pumasok sa kaharian ng Diyos base sa aking kakayanan o base sa aking mga ginawa, ano ngayon ang dapat kong ipresenta para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sa mga dating Catholic, no, I remember, di ba, meron tayong dati joke o kwentong barbero o any mga kwento-kwento na pag namatay raw isang tao, bago siya pumasok sa kaharian ng Diyos, sino ang sasalubong sa kanya? San Pedro. At paano makikilalang siya si San Pedro? May manok. Di ba? May manok sa tabi. Siya si San Pedro. At ano raw gagawin ni San Pedro? Kukunin yung Book of Life, yung libro ng buhay, at titignan kung ando doon yung pangalan mo. At pag wala ang pangalan mo, wala. Tsugi ka. No, tsupi. Punta ka doon sa counterpart niya, no? Kay Lucy. Doon ka pumunta. No? So yun ang mangyayari daw. Which, yun ang kwento sa atin, nung Catholic tayo, o yung iba sa atin na dating Catholic, no? Yun ang natin, paniwala natin. Pero, dito pinapakita na meron palang sasalubong sa iyo. No, meron na pala, hindi pala si San Pedro ang sasalubong sa iyo. At dito pinapakita sa atin na ang ang isa sa mga demand pala, bago ka salubungin ng host o nung may handa, ay kailangan nakadamit kang pangkasalan. No, dapat nasuot ka ng wedding dress. No, I remember na may isang couple na ang demand nila, lahat tayo naka-old whites. No? All whites tayo. Sabi gano'n, mga damit natin. Marami kasi, kaya whites. No? Kaya all whites. So, sabi gano'n, di ba? Dapat lahat tayo nakadamit ng puti. Pero, isa sa kanilang mga guests ay sumablay, no? Nagsuot ng ibang kulay. At nalungkot yung yung kinasal. Sabi, ang tagal-tagal na namin sinasabi, ganito ang susuot natin. Tapos pagdating ng kasal, iba yung suot mo. No? O para hindi na lang masira yung vibes nila o yung mood nila. Sige, let it pass. Pabayaan na lang. So, pero dito sa ating pong third message, the wedding dress is a must. Dapat isuot mo ito. No, dito makita natin na
To enter God's kingdom, may isa pa palang demand. Hindi lamang dahil dapat mas mahal mo si Kristo, kundi dapat nakasuot ka rin ng damit pangkasalan. At ano yung damit pangkasalan nito? The wedding dress is the humility and godly reverence to Christ. Dapat pag bago ka pumasok sa hakaryaan ng Diyos, natutunan mo na paano maging humble at paano igalang na may kabanalan ang Diyos. Well, marami sa atin sa ngayong panahon ito, especially yung mga masasabi natin na hindi talaga versed o hindi oriented sa Bible, marami sa kanila ang hindi o gumagalang man sa Diyos pero hindi naniniwala. Naniniwala man pero walang humility. And I watched sa Facebook, nalungkot ako. Talagang isang babae para lang makapagpatawa ay minamak niya, dinadown niya ang Diyos. Sinisiraan niya ang ginawa ni Kristo, ginagawa niyang katatawanan ang ginawang pagkamatay ni Kristo sa krus. So imagine that. Itong taong to, itong babae na to, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Literal. Dahil kapag kumilos ang Diyos sa kanyang puso at makita niya ang kanyang mga maling ginawa, kung paano niya nilapastangan ang kamatayan, ang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, I'm sure, baka hindi niya mapatawad ang kanyang sarili dahil sa ginawa niya. So dito po makita natin, tayo dapat ay nakasuot ng wedding dress. This dress is the humility and godly reverence, At dito makita rin natin na yung taong to, nakapasok siya sa kaharian ng Diyos nang hindi nakadamit pangkasalan. This man has no respect to the king. Hindi niya ginalang ang requirement ng king. This man has no reverence for the king. At itong taong to ay maaaring nagyayabang, sabi niya, ay, tignan nyo, nakapasok ako sa kaharian ng Diyos nang hindi nakadamit pangkasal. At maaaring tinitignan niyo yung mga tao, sumunod kayo doon sa hari. Kita niyo ako, andi dito sa piging, andi dito sa handaan, hindi nakasuot ng wedding dress. Tas kayo nagsuot, sabihin ganon, kawawa naman kayo. Dito pinapakita sa atin dito na may mga tao talaga na hanggang sa ngayon, ang kanilang pride at ang kanilang self-righteousness ay hindi nila kayang isuko sa ating Panginoong Kristo. So anong hamon sa atin ito? Kung nais mong pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi ka dapat katulad ng taong ito na pumasok sa kaharian ng Diyos na hindi nakadamit pangkasalan. Siya ay punong-puno ng kayabangan, disrespect sa hari, ungrateful heart. In-invite ka na nga, di ba? And by the way, pag ang mayayaman na Israelita ang kinasal, katulad ng hari o mga aristokrat, provided po ang mga wedding dress. Ang tayo mong gawin, ang gagawin mo lang, pumunta. Tapos bibigyan ka ng damit. Provided ho ito. At itong taong to, ando doon na yung damit, isusuot niya, pero hindi niya ginawa. Ito po ay pagpapakita ng taong ito, katulad ng ibang tao na hanggang ngayon ay namumuhay pa sa kasalanan, sila ay hindi gumagalang at walang pagmamahal sa hari. Dapat tayo po mag-respond tayo sa invitation ng hari accordingly. Kung ano po ang inutos ng hari, kung ano po sinabi ni Christ sa atin, yun po ang dapat nating gawin. Dapat sumunod tayo. We must wear the wedding dress. And secondly, the wedding dress ay is the righteousness of Christ. Si Kristo ang ating katwiran. Si Kristo po ang ating righteousness. Kaya ito po yung sinasabi ko kanina, nung tayo Catholic pa, ang picture na binibigay sa atin, sasalubong sa atin, si San Pedro. Pero hindi po. Ang sasalubong sa atin mismo ay ang Diyos mismo, si Kristo mismo, o yung Diyos Ama mismo. The wedding dress is the righteousness of Christ, at ito po ang titignan ng Diyos sa iyo. Si Kristo ba ay nasa iyo? Pagkaharap mo na siya. O ang righteousness mo ay yung sarili mo pa rin katwiran, yung sarili mo pa rin kakayanan,
ang titignan po ng Diyos sa mga taong papasok sa kanyang kaharian ay si Kristo, ang gawa ni Kristo, ang perfect obedience ng ating Panginoong Hesukristo. His perfect obedience is the center of our justification. Yes, nasave ka, pinawalang sala ka dahil ikaw ay nanampalataya, but remember this, napawalang sala ka, bakit? Dahil sa perfect obedience ni Christ. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesukristo lamang po ang tao at tanging tao na nagkaroon ng perpektong pananampalataya sa Diyos. Only Christ, our Lord Jesus Christ, is the only man has the perfect faith in God. Siya lamang po meron ito at walang sino man tao na nagkagawa o nagkaroon ng perpektong pananampalataya sa Diyos. Again, challenge sa atin, the faith the Lord required from us is not a perfect faith. Hindi po tayo inaasahan, hindi tayo hinihinga ng ating Panginoon Diyos ng perpektong pananampalataya. Ano ang hinihingi sa atin ng ating Diyos o ng ating Panginoon sa Kristo? Tunay na pananampalataya. Yan po ang nais sa atin ng Diyos. Yan po ang nais sa atin ni Kristo. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos. And remember, no? And that faith can be true even it is not perfect in the eyes of God. No? Ang ating pananampalataya may defect man, pero dahil kay Kristo, ito ay perpekto sa paningin ng Diyos Ama. So ano pong application sa atin ito? How should we respond then? So our response is faith and repentance. Ito po ang dapat magdala sa atin ng encouragement o ng kaisipan na dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya. Be a humble guest, a grateful na patuloy na nagpapasalamat dahil kasama ka sa mga inimbitihan o na-invite. Enter God's kingdom with full humility and with godly fear. Yan po ang dapat nating response sa message nito. Then, ikaapat, you cannot enter God's kingdom not passing through the watchful eye of God, sa verse 12. At sinabi sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakasagot ang taong iyon. Proverbs 15 verse 3, no? Sa Proverbs 15 verse 3, sabi dito, and babasahin ko po sa Tagalog, nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar, minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Job chapter 34 verses 21 to 22, Job 34, 21 to 22, sabi, binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Walang madilim na lugar na maaaring pagtaguan ng masama. So here, dito, makikita ho natin, no, tama po ang ating nakita na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi ka dadaan sa mapagmadtiyag na mata ng Diyos. Dito makikita ho natin, wala pong sino mang makakatakas mula sa mga mata ng makapangyarihan Diyos. Maaaring naka-first base ka sa kaharian ng Diyos, pero right out, no? Immediately, pag hindi nakita ng Diyos si Kristo sa iyong puso o sa iyong katauhan, ikaw ay kanyang ipapatapon. Kaya mga kapatid, sa mga tao na hanggang ngayon ay wala pa sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, huwag mong isipin na nakakatakas ka sa mga ginagawa mong kasalanan, maging sa mga mananampalataya man. Tayo po ay huwag magkaroon ng maling kaisipan na mga kasamaan o mga kasalanan ginagawa natin ay nakakatakas sa paningin ng Diyos. Wala pong nakakatakas sa bawat isa sa paningin ng banal na Diyos.
No, Job 34 again, verse sabi, binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. It means, what? Nakikita ng Diyos ang mga ginagawa natin, ang mga iniisip natin, at higit sa lahat, kung ano ang mga naisip natin. No one can escape from the sovereign God. And lastly, fifth message natin, you will be put to shame and will be punished if you are found wearing or not wearing the wedding dress. Verse 13 to 14. No, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang kanyang mga paa at mga kamay at ihagis niyo siya sa labas doon sa kadiliman. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Sapagat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Those who are caught not wearing wedding dress will be put into judgment. Ito po, may paghuhukom po, may paghahatol na mangyayari. Huwag po nating isipin na dahil Diyos ay pag-ibig, yun po ay mananatiling puro pag-ibig. Hindi po. No, meron rin pong, ang Diyos rin po ay marunong magalit. The wedding dress is Christ, and if God can find Christ in you as your righteousness, you will be put into shame and judgment. Ganito po nangyari sa taong pumasok nang hindi nakasuot damit pangkasalan. Pumasok siya sa kaharian ng Diyos, akala niya ligtas na siya, pero hindi. Di ho ba nakakahiya yun, nasa gitna ka ng handaan, nasa gitna ka ng maraming tao, biglang yung host o yung mga taong may kinalaman sa handaan lalapit sa iyo at sasabihin, guard, palabasin nga to. Di ba? Pero hindi lamang yun. Ano sabi? Pagdating nyo sa labas, gulpihin nyo, bugbugin nyo. Di ba sabi dito, itali at ihagis saan? Sa nagngangalit na apoy. Kamat may death penalty. Di ho ba nakakahiya yun na, bawa nangyari sa iyo, in-invite ka ng Pangulong Marcos, attend kayo sa kasal ng anak kong lalaki, basta magsuot lang kayo ng ganitong damit. Pagdating nyo sa Malacanang, bibigyan kayo. Then ikaw, dahil medyo may kayabangan ka, diretso ka doon sa loob, nakapasok ka, at nakita ka ng presidente, hindi ka nakasuot pangkasalan. Sabi, kalagitnaan ng mga tao, nakikita, Sarge o kaya Captain, kuhanin tong taong to, dalhin sa labas, at i-firing squad. Di ba? Kasi hindi sumunod sa gusto nung host o nung presidente. So, ganito pinapakita sa atin dito, na kung ikaw ay matatagpuan na hindi suot ang damit pangkasalan or if you are not wearing the righteousness of Christ, you will be put to shame and will be judged. Those who have no Christ in their lives will be thrown into everlasting torment. So, ang challenge sa atin, so these are the demands of God's kingdom. You must love Christ more than anything else. You must trust Christ and not yourself to be able to enter to the kingdom of God. You must wear the wedding garment, the righteousness of God, of Christ, to be able to enter God's kingdom. Dapat nasa iyo po ang mga demand na ito. Dapat mo sundin. And as application, at bilang pagtatapos, you must be obedient and submissive to the commandments of Christ. Come to Christ. Christ is the only way. He is the only way that can save you. Come to Jesus Christ. Your religion cannot save you, but Christ can save you. Come to Jesus Christ and see to it. Make it sure that Jesus Christ is your righteousness and not your own righteousness. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na kami dumadalangin na lagi po namin maisip at lagi mo po namin maalala, Ama, na ang pagpasok po sa iyong kaharian ay may mga demands o may mga kinakailangan o prerequisite na dapat gawin. But we must obey it, Lord, to be able to enter your kingdom and to show, Lord, to others that our religion is different from their religion, that our religion can save
and not compared to other religion. Kaya dalangin po namin, Ama, na nawa nga po ang aming pong pananampalataya ay patuloy mo po, Lord, na palakasin, patuloy po ng patatagin. At tunay nga po, O Diyos, na dinadalangin namin na amin po, Lord, righteousness ay hindi yung sarili naming righteousness, kundi ang righteousness na ibinigay po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Muli, Ama, kami po yung nananalangin at dumadalangin sa iyo. Nagpapasalamat sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. We just heard from the preaching of the Word of God that without the proper wedding attire, we cannot enter the wedding, the banquet. And what or who is this wedding attire? Jesus Christ. My friend, my brother, my sister, who is this Jesus Christ? It is the one that is crowned with many crowns. So let us all stand up and sing the song, Crown Him with Many Crowns. So while reading the lyrics, ask yourself, who is this Jesus Christ, this wedding dress that we need to wear to be able to enter the banquet of the King? Let us sing. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem crowns, all music but
Aming dakilang Diyos, kami patuloy na dumadalangin at namamanhik sa iyo na nawa ang inyong mga salitang na ipahayag sa aming kalagitnaan ay maitanim sa matabang parte ng aming mga puso. Na tunay ito'y sumibol, yumabong, lumago, at kalaunan ay mamunga. Sapagkat ito lamang, Panginoon, ang tanging paraan upang maunawaan namin na sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, ang kanyang kamatayan sa krus, na siya ang umako ng aming mga sala at ang katwiran ni Kristo ang siyang ibinihis sa amin kung bakit kami ay tatanggapin sa kaharian ng langit. Ang rehilyon ng tao ay pagsusumikap ng kanyang sariling kalakasan, ng kanyang sariling effort. Subalit, ang Kristyanismo, ang tanging nagtuturo na ang Diyos ang nagkaloob ng tagapagligtas. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang sala ng tao. At ang aming mga kasalanan dun sa krus ni Kristo ay kanyang binayaran. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na nawa ang katotohanan ito ay maitanim sa aming mga puso. Ikaw nawa, Panginoon, ang mapapurihan sa aming sama-samang pagsamba sa muli naming pagkikita. Siya nawa. Tayo po